Huwag kang umasta na parang biktima, Candice. Ayusin mo ang mukha mo dahil sa loob ng 3 oras, hindi ka na akin. Pag-aari ka na ng mga Montero. Isipin mo na lang na isa kang mamahaling bayad utang na binalot sa puting tela para hindi magmukhang basura. Ang boses ni Leticia ay parang latigo na humahagupit sa bawat hibla ng pagkatao ni Candice. Walang bakas ng pagmamahal, walang kahit katiting na habag. Ang bawat salita ay may lasa ng tanso at panlilinlang. Sa loob ng malaking silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak nakatayo si Candice sa harap ng salamin. Suot niya ang isang wedding gown na gawa sa pinakamahal na lace na tila isang napakagandang kulungan. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay, ang isang lumang locket ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan, ngunit ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog. Ang dumi. Pakiramdam niya ay napakarumi niya. Habang ang ibang babae ay nangangarap ng araw na ito bilang simula ng kanilang habambuhay, para kay Candice ito, ang hatol ng kanyang kamatayan. Ibinalita sa kanya ng tadhana ang pinakamasakit na biro, ang kanyang madrasta, ang babaeng tinawag niyang ina, sa loob ng maraming taon ay ipinatalo siya sa sugal, at ang pambayad ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay. Bumagsak ang locket mula sa kanyang kamay at tumama sa malambot na alpombra nang walang tunog gaya ng kanyang mga pangarap na unti-unting naglalaho. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi niya hahayaang makita ng mundong ito ang kanyang pagkatalo. Sa gitna ng paninikip ng kanyang dibdib, isang desisyon ang nabuo, isang huling hininga ng pag-aalsa. Hindi siya pambayad utang. Hindi siya isang bagay na maaaring pirmahan sa isang kontrata. Dahan-dahan binuksan ni Candice ang bintana ng silid. Ang malamig na hangin ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan ay humampas sa kanyang mukha. Binabasa ang kanyang mamahaling make-up, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa tulong ng mga nakabuhol na tela at ang desperasyong nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, bumaba siya. Ang puting gown na simbolo sana ng kadalisayan ay kinaladkad niya sa maputik na lupa. Bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay parang pagpunit sa kanyang sariling balat, ngunit mas masakit ang manatili. Sa gilid ng kalsada sa ilalim ng madilim na anino ng mga puno, nakita niya ang isang itim na SUV na umaandar ang makina. Hindi na siya nag-isip. Sa takot na maabutan ng mga tauhan ni Leticia, mabilis niyang binuksan ang pinto sa likod at sumakay. Pakiusap, itakbo mo ako paalis dito. Hingal na pakiusap niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at takot. Kahit saan, huwag lang dito. Babayaran kita kahit magkano basta ilayo mo ako. Hindi sumagot ang driver. Ang tanging narinig ni Candice ay ang tunog ng pag-lock ng mga pinto. Isang mechanical na tunog na tila muling nagsara ng kanyang mundo. Mabilis na humarurot ang sasakyan, binabagtas ang madilim, at basang kalsada palayo sa liwanag ng mansyon. Nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng wiper at ang malakas na kabog ng dibdib ni Candice ang namamayani. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang masukal na bahagi ng daan kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa dashboard. Doon lamang napansin ni Candice ang kakaibang katahimikan ng lalaking nagmamaneho. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila gawa sa bakal. Dahan-dahang lumingon ang driver. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, tumama ang mga mata ni Candice sa isang pares ng mga matang kasing lamig ng yelo at kasing lalim ng gabi. Ang kanyang hininga ay napatid. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking hinihilingan niya ng tulong, ang lalaking inaakala niyang kanyang tagapagligtas, ay ang lalaking dapat niyang kikitain sa dulo ng altar. Serex, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Isang mapait at nakakangilong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Serex Montero. Hindi ito ang ngiti ng isang lalaking nagagalak na makita ang kanyang asawa. Ito ang ngiti ng isang maninila na sa wakas ay nahuli na ang kanyang biktima. Akala mo ba talaga, Candice, ay hahayaan kitang takasan? Ang kasalang binayaran ko na. Ang boses ni Serex ay mababa, bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Hindi mo pa ba alam?
Kahit sa ang sulok ng impyerno ka magtago pag-aari na kita simula ng pirmahan ng madrasta mo ang kasunduan. At ngayon sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat sentimong ipinambayad ko sa iyo. Naramdaman ni Candice ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding realization. Tumakas siya mula sa isang kulungan para lamang pumasok sa isang impyernong mas malupit. Sino ba ang tunay na halimaw? Ang taong nagbenta sa kanya o ang taong bumili sa kanya para lamang parusahan siya? Hindi ka na tao sa paningin ko, Candice. Isa ka na lang investment na kailangang kumita at sisiguraduhin kong bawat sentimong ibinayad ko sa madrasta mo ay mababawi ko kasama ang interes ng iyong dangal. Ang bawat salitang binitawan ni Sir Rex habang nagmamaneho sa gitna ng kadiliman ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Candice. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay kasing bigat ng sementong nakadagan sa kanyang dibdib. Nakatingin lamang si Candice sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng kalsada na naglalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang puting tela ng kanyang wedding gown ay tila isang sumpa basang-basa at puno ng putik gaya ng kanyang buhay na wala ng direksyon. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang matayog at malamig na condominium. Walang imik na lumabas si Sir Rex at sa pilitang binuksan ang pinto sa gilid ni Candice. Hinawakan niya ang braso ng dalaga nang may sapat na diin upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan, ngunit may sapat ding ingat upang hindi ito tuluyang mabali. Bitiwan mo ako, Sir Rex. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Sigaw ni Candice, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa tila desyertong parking lot. Ngunit tila hindi siya narinig ng lalaki. Kinaladkad siya nito patungo sa elevator hanggang sa marating nila ang isang penthouse na kasing lamig ng isang libingan. Pagpasok sa loob, itinulak ni Sir Rex si Candice patungo sa gitna ng malawak na sala. Ang paligid ay puno ng mga mamahaling kagamitan, mga antigong florera, mga high-end na gadget, at mga gamit na halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tumingin si Sir Rex sa kanya ng may halong puot at pangungutya. Dito ka mananatili. Huwag mong isiping makakatakas ka dahil ang bawat sulok ng gusaling ito ay may matang nagbabantay sa iyo, wika ni Sir Rex, habang tinatanggal ang kanyang tuxedo jacket at itinatapon ito sa sofa. Dahil sa galit at desperasyon, sinubukan ni Candice na tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarangan siya ni Sir Rex. Sa kanyang pagpupumiglas, natabig niya ang isang malaking florera na gawa sa jade. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang huling hininga ng katahimikan. Hindi pa doon natatapos sa kanyang pag-atras, dahil sa gulat nasagi rin niya ang isang glass table kung saan nakapatong ang isang custom-built na computer setup na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Bumagsak ang lahat sa sahig, nagkapira-piraso at naging basura sa isang kurap ng mata. Sandaling tumigil ang mundo. Ang paghinga ni Candice ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya kay Sir Rex, inaasahang makikita ang galit na nag-aapoy, ngunit mas nakakatakot ang kanyang nakita, isang kalmado at malamig na ekspresyon. Perfect bulong ni Sir Rex. Lumakad siya patungo sa isang drawer at kumuha ng isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa ibabaw ng counter at kumuha ng ballpen. Yan ang florerang binili ko sa isang auction sa Paris, 3 million pesos. At ang setup na sinira mo, that's my main server. Inisip mo bang ang pagtakas ay libre? Ngayon lalo mo lang pinalalim ang hukay na kinapapalooban mo. Inihagis ni Sir Rex ang folder sa harap ni Candice. Basahin mo. Yan ang kontrata mo bilang katulong ko. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo, pati na ang lahat ng sinira mo ngayong gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Candice habang binubuksan ang folder. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa huling pahina kung saan nakasulat ang kabuuang halaga ng kanyang utang. Ang mga zero ay tila mga matang nanunuya sa kanya. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon. Ang halaga ay sapat na upang bilhin ang kanyang buong buhay at ang susunod pa niyang muling pagkakatawang tao. Hindi ito maaari, bulong ni Candice. Naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng penthouse ay tila nawala, iniwan siyang lula at walang lakas. Ang bigat ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Magsimula ka ng masanay sa amoy ng sabon at chlorine, Candice. Dahil mula ngayon ikaw ang maglilinis ng bawat dumi sa buhay ko, gaya ng ginawa ng pamilya mo sa dangal ko,
Huling narinig ni Candice bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig, kayakap ang basang tela ng kanyang wedding gown na ngayon ay isa ng basahan. Dito sa gitna ng malawak na asul, walang makakarinig sa iyong pagsisisi, Candice. Ang dagat na ito ang magiging saksi sa bawat patak ng pawis na kailangan mong ibuhos para lamang mabura ang mantsa ng iyong pangalan sa aking buhay. Ang boses ni Sir Rex ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw habang ang yate ay humahati sa malalakas na alon. Idinilat ni Candice ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng isang cabin. Ramdam niya ang bawat pagyanig ng sasakyang pandagat na tila ang kanyang sikmura ay bumabaliktad sa bawat paghampas ng tubig. Sinubukan niyang bumangon ngunit ang bigat ng kanyang basang wedding gown na ngayon ay tuyo na ngunit nanunuyo at naninigas dahil sa alat ng dagat at putik ay tila isang kadenang humihila sa kanya pababa. Dahan-dahan siyang lumabas ng cabin, ang kanyang mga hakbang ay nanginginig at walang kasiguraduhan. Pagdating niya sa deck, tumama ang sikat ng umaga sa kanyang namamagang mga mata. Doon nakatayo si Sir Rex, sa harap ang kanyang likod ay matikas at tila hindi tinatablan ng lamig ng karagatan. Hawak niya ang isang baso ng kape. Ang usok nito ay tinatangay ng hangin, isang larawan ng kapayapaan. Nakabaligtaran ng bagyong nagaganap sa loob ng puso ni Candice. Ito ang mantsa ng kabalintunaan, si Candice, na nakasuot pa rin ng simbolong pangkasal, na dapat ay hudyat ng bagong buhay, ay mukhang isang basahan sa gitna ng marangyang yate. Ang kanyang buhok na maayos na nakastyle kahapon, ay ngayon ay tila pugad ng ibon, at ang kanyang balat ay maputla malayo sa masiglang dalagang hinangaan ng lahat sa mga social event ng Maynila. Nasaan tayo, tanong ni Candice, ang kanyang boses ay paos at halos maglaho sa ihip ng hangin. Lumingon si Sir Rex, ang kanyang muka ay walang emosyon, tila isang estatwa na nililok mula sa matigas na bato. Malapit na tayo sa Isla de Luwalhati, isang lugar na pag-aari ko kung saan ang oras ay humihinto at ang tanging batas na umiiral ay ang aking mga salita. Isla de Luwalhati. Mapait na natawa si Candice habang ang mga luha ay muling nangingilid sa kanyang mga mata. Luwalhati. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay makakaramdam ako ng kahit anong ligaya sa lugar na iyon? Isa itong kulungan, si Rex. Bakit hindi mo na lang ako ibalik at hayaan akong harapin ang madrasta ko? Mas pipiliin ko pa ang mabulok sa lansangan kaysa maging bilanggo mo. Lumapit si Sir Rex sa kanya, ang bawat hakbang ay may dalang panganib. Yumuko siya ng bahagya upang magkatapat ang kanilang mga mukha. Ramdam ni Candice ang init ng hininga nito, isang kabaligtaran ng lamig ng kanyang mga mata. Huwag kang magmalinis, Candice. Pinili mo ang daan na ito nang sumakay ka sa sasakyan ko. Pinili ito ng pamilya mo nang tanggapin nila ang pera ko. Ngayon gagawin mo ang nararapat. Ang Isla de Luwalhati ay hindi para sa iyong kaligayahan, kundi para sa iyong pagbabayad puri. Habang papalapit ang yate sa pampang, unti-unting bumungad sa kanila ang isang paraisong tila hindi pa nagagalaw ng sibilisasyon. Ang puting buhangin ay kumikinang sa ilalim ng araw at ang mga puno ng niyog ay sumasayaw sa ritmo ng hangin. Ngunit para kay Candice, ang kagandahang ito ay tila isang magandang balot sa isang nakamamatay na regalo. Nang tumigil ang yate, hindi siya tinulungan ni Sir Rex na bumaba. Pinanood lamang siya nito habang nahihirapan siyang buhatin ang mabigat na laylayan ng kanyang gown pababa sa hagdanan patungo sa maliit na bangka na magdadala sa kanila sa dalampasigan. Ang tunog ng pagtama ng mga alon sa gilid ng bangka ay tila isang countdown sa kanyang huling sandali ng kalayaan. Pagdaong sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot at mainit na buhangin. Tumingala siya at nakita ang isang simpleng bahay na gawa sa bato at kahoy na nakatayo sa gitna ng mga halaman. Walang ibang tao, walang kuryenteng nanggagaling sa malalaking kable, walang ingay ng mga sasakyan. Tanging ang paulit-ulit na tunog ng dagat at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Dito ka matutulog, turo ni Sir Rex sa isang maliit na dampa na ilang metro ang layo mula sa pangunahing bahay. At huwag mong asahan na may magluluto para sa iyo o may maglalaba ng maduming gown na iyan. Mula ngayon, ang bawat butil ng kanin na isusubo mo ay kailangang pagtrabahuhan. Naramdaman ni Candice ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang kanyang buong pagkatao ay tila durog na durog. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na hindi kailanman humawak ng walis, mga kamay na tanging pagpinta at pagtugtog ng piano ang alam. Paano niya kakayanin ang buhay sa gitna ng kawalan, si Rex pakiusap?
Bulong niya ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Hindi ko ito kaya. Pakiusap, maawa ka naman sa akin. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Sir Rex. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng kanyang mga yabag sa buhangin habang naglalakad patungo sa pangunahing bahay. Huminto sandali ang lalaki ngunit hindi lumingon. Ang awa ay para lamang sa mga taong marunong tumupad sa kanilang pangako, Candace. At ikaw, iniwan mo ako sa harap ng altar na parang isang basurang walang halaga. Ngayon pag-aaralan mo kung paano maging tao sa gitna ng iyong pag-iisa. Naiwan si Candace na nakatayo sa dalampasigan, ang puting gown niya ay tila isang layag na wala ng hangin. Ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging mainit, sinusunog ang kanyang balat habang ang kanyang puso ay nananatiling naninigas sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan siya mananatili sa paraisong ito na tila isang impyerno? Mayroon pa bang liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na kabanatang ito? O ito na ba ang huling hantungan ng kanyang mga pangarap? Ang tanging naging tugon sa kanyang mga kaisipan ay ang walang humpay na alon na tila bumubulong ng mga lihim na hindi niya pa handang malaman. Huwag mong titigan ang apoy na parang hihingi ka ng tawad, Candace. Ang apoy ay hindi marunong maawa gaya ng gutom na nararamdaman mo ngayon. Kung hindi mo matututunang pakainin ang sarili mo, baka bungo ka na lang bago pa matapos ang linggong ito. Ang boses ni Sir Rex ay tila kiskis ng malupit na bakal. Habang nakatayo siya sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang bawat hirap na pagkilos ni Candace. Ang araw ay nasa rurok na ng katanghalian at ang init nito ay sumasabay sa singaw ng kahoy na pilit pinag-aalab ng dalaga. Nakasalampak si Candace sa lupa, ang kanyang mga kamay na dati ay tanging disenyo ng mga kuko, ang inaalala ngayon ay puno na ng uling at maliliit na sugat. Suot niya ang isang lumang t-shirt ni Sir Rex na abot hanggang tuhod, isang hamak na damit kumpara sa telang sutla na nakasanayan niya. Ang usok mula sa kalan na gawa sa 3 malalaking bato ay pumasok sa kanyang mga mata, nagdudulot ng matinding hapdi na humahalo sa kanyang mga luha. I can't do this, Sir Rex, please. Hindi ako marunong magpaningas ng apoy. Hindi ko alam kung gaano karaming tubig ang ilalagay sa bigas, sigaw ni Candace. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit niyang pinapaypayan ang mga uling. Lahat ng bagay ay may presyo, Candace. Noong nasa mansyon ka, ang presyo ng pagkain mo ay ang pagiging sunod-sunuran sa madrasta mo. Ngayon ang presyo ng pagkain mo ay ang sarili mong pagod. Mamili ka, usok o gutom. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Sir Rex, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang anino ng sakit na hindi niya maipaliwanag habang nakikita ang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa kalan ng kanin na niluto ni Candace, ay naging tila lugaw na sunog ang ilalim. Ngunit bago pa man niya ito matikman, itinuro ni Sir Rex ang malaking batya na puno ng mga maduduming damit sa gilid ng balon. Tapos ka na ba? Huwag mong isiping tapos na ang trabaho mo dahil lang nakapagsaing ka. Iyong wedding gown mo, linisin mo. Ayaw kong makakita ng kahit anong mantsa ng putik doon bago lumubog ang araw. Iyan ang paalala ng iyong pagtakas, kaya kailangan kasing linis niyan ang konsensya mo bago ka makatulog. Ang bawat salita ni Sir Rex ay parang isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa likod ni Candace. Lumakad siya patungo sa balon, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga sa tindi ng pagod. Ang wedding gown na dati ay simbolo ng kanyang karangyaan ngayon ay tila isang bangkay na kailangan niyang linisin. Bawat kuskus niya sa tela ay tila kuskus sa kanyang sariling pagkatao. Ang tubig mula sa balon ay malamig, ngunit ang kanyang mga palad ay nag-aapoy sa hapdi ng mga paltos na nagsisimulang bumukol. Sa bawat pagbuhos niya ng tubig, naaalala ni Candace ang kanyang mga katulong sa mansyon na dati ay inuutusan lamang niya. Ang pagsisisi ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso, hindi dahil sa masama siyang tao, kundi dahil sa kawalan niya ng alam sa tunay na takbo ng buhay. Nang dumaan ang hapon, ang katawan ni Candace ay sumusuko na. Ang init ng araw ay tila sumisipsip sa huling patak ng kanyang lakas. Habang pinipiga niya ang mabigat at basang gown, naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Ang asul na langit ay unti-unting naging itim at ang tunog ng mga ibon ay naging isang mahabang ugong sa kanyang pandinig. Bumitaw ang kanyang mga kamay sa batya. Ang gown ay nahulog muli sa putikan, ngunit wala na siyang lakas upang pulutin ito. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at dahan-dahan ang kanyang katawan ay bumagsak sa tuyong lupa,
sa tabi ng balon na naging saksi sa kanyang paghihirap. Mula sa malayo, nakita ni Sir Rex ang pagbagsak ng dalaga. Ang kanyang puso na pilit niyang ginawang bato ay tila nagkaroon ng lamat. Mabilis siyang tumakbo patungo sa dalaga, ang kanyang malamig na anyo ay naglaho sa isang kurap ng mata. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Candace at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya kung gaano kagaan ang dalaga, tila isang ibon na nabali ang mga pakpak. Inihiga niya ito sa loob ng bahay malayo sa dampa na itinalaga niya rito. Habang pinagmamasdan ang maduming mukha ni Candice, na puno ng uling at tuyong luha isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sapat na ba ang parusang ito para sa sakit na idinulot ng pamilya nito sa kanya? O siya ba ang tunay na nagpaparusa sa sarili niya sa pamamagitan ng panunood sa paghihirap ng tanging babaeng minahal niya simula pa nung bata siya? Ang katahimikan ng gabi sa Isla de Luwalhati ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa buong kabahayan. Sa loob ng maluwag at komportableng silid na inilaan ni Sir Rex nakahiga si Candace. Ang kanyang balat ay kasing init ng baga at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo habang pilit siyang nakikipaglaban sa isang lagnat na dulot ng matinding pagod at labis na kalungkutan. Nakaupo sa isang silya sa gilid ng kama si Sir Rex. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa namumutlang mukha ng dalaga. Wala na ang bakas ng malupit na bilyonaryo. Ang natitira ay isang lalaking nag-aalala tahimik na nagmamasid sa babaeng paulit-ulit na sumisira at bumubuo ng kanyang mundo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahibang dahil sa mataas na lagnat, nagsimulang gumalaw ang mga labi ni Candace. Tila siya ay naglalakbay sa isang madilim na alaala na hindi niya matakasan. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pag-aalala. Huwag, pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Mahinang bulong ni Candace ang kanyang ulo ay pabalik-balik sa malambot na unan habang pilit kinakapa ang hangin. Kuya Rex, tulungan mo ako. Kuya Rex, nasaan ka? Ang pangalang iyon ay tila isang matalim na punyal na direktang tumusok sa dibdib ni Sir Rex. Kuya Rex, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng kanyang kahirapan. Tila ibinalik siya ng malamig na ihip ng hangin sa isang lumang eskinita. Maraming taon na ang nakalilipas, kung saan ang isang batang lalaking nakayapak ay palaging sumusunod at nagbabantay sa isang munting prinsesang nakasuot ng malinis na puting bestida. Ang prinsesang iyon ay si Candace. Siya ang munting bituin sa madilim na buhay ni Sir Rex noon, ang tanging dahilan kung bakit niya pinangarap na umangat magpayaman at maging karapat-dapat para sa atensyon ng pamilya nito. Ngunit ang alaalang iyon ay kakabit din ng pinakamatinding sakit at kahihiyang naranasan niya mula sa mga taong tinawag ni Candace na pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Sir Rex ang kanyang kamay na medyo nanginginig. Nais niyang haplusin ang nasusunog na pisngi ng dalaga. Nais niyang alisin ang mga basang hibla ng buhok na nakadikit sa mukha nito at ibulong sa hangin na nandito na siya, na hindi na siya ang mahinang bata noon at kaya na niya itong protektahan mula sa kahit anong panganib. Ngunit ilang pulgada bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ni Candace, huminto siya. Ang anino ng galit at ang mapait na katotohanan ng kanilang kasalukuyan ay muling nagpakita sa kanyang isipan. Ibinenta ito sa kanya bilang pambayad utang. Tiningnan siya nito na parang isang basurang hindi karapat-dapat at iniwan siya nito sa harap ng altar upang maging katatawanan ng buong lipunan. Binawi ni Sir Rex ang kanyang kamay at kinuyom ito ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hindi niya maaaring hayaang lumambot ang kanyang puso ngayon. Hindi pa nito nauunawaan ang tunay na halaga ng mga sakripisyo. Tumayo si Sir Rex at naglakad patungo sa nakabukas na bintana pilit na humihinga ng malalim upang pakalmahin ang nag-aalborotong damdamin na tila sasabog sa kanyang lalamunan. Ang init sa loob ng silid ay tila nakasasakal, kahit pa umiihip ang hangin mula sa karagatan, kaya dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang itim na polo at hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa labas ay nagbigay linaw sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mamahaling mga kasuotan. Mula sa itaas ng kanyang kaliwang balikat pababa, sa ibabang bahagi ng kanyang likod, may isang mahaba, malalim at nakakakilabot na peklat. Isang bakas ng kalupitan na nagmula sa nakaraan, isang sugat na kailanman
ay hindi naghilom sa kanyang alaala. Sino ang nag-iwan ng ganoon katinding marka sa likod ng isang bilyonaryo? At bakit tuwing titingin siya sa natutulog na si Candice, ang sakit ng lumang sugat na iyon ay tila muling bumubuka at nagdurugo? Ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay tila mga gintong sinulid na gumigising sa namamanhid na diwa ni Candice. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, umaasang ang lahat ng nangyari ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit sa pagbangon niya, naramdaman niya ang lambot ng kutsyon at ang bango ng malinis na kobre kama. Wala na siya sa maliit na dampa. Nasa loob siya ng isang maluwag at marangyang silid malayo sa alikabok at init ng kahapon. Ang kanyang katawan ay hindi na nag-aapoy sa lagnat, bagaman nanatili ang panghihina ng kanyang mga kasukasuan. Sa kanyang pagtayo, napansin niya ang isang itim na leather folder na nakabukas sa ibabaw ng kalapit na mesa. Inakala niyang ito ay ang kontrata ng kanyang pagkakautang na muling ipinapaalala ni Sir Rex upang saktan siya. Ngunit nang lumapit siya at masipat ang mga dokumento ang pagtibok ng kanyang puso, ay tila huminto. Sa ibabaw ng mga papeles ay isang lumang liham na may selyo ng kompanya ng kanyang pamilya. Ang pamilyar na kumpas ng ballpen ay kagyat na nagpabikig sa kanyang lalamunan. Sulat kamay iyon ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang mga daliri ni Candice habang hinahaplos ang naninilaw na papel. Bawat salitang nakasulat doon ay naging mga patalim na unti-unting pumupunit sa matagal na niyang paniniwala. Para sa aking unikahiha, Candice. Kung nababasa mo ito marahil ay wala na ako. Nais kong malaman mo na ang lahat ng aking pinaghirapan ay ilalagay ko sa isang trust fund na nakapangalan lamang sa iyo. Walang karapatan ng iyong madrasta na si Leticia na galawin ang kahit isang sentimo mula rito. Siya ay may sariling mana ngunit alam ko ang kanyang bisyo sa sugal at hindi ko hahayaang idamay niya ang iyong kinabukasan. Ang mga letrang iyon ay tila naging mga nag-aapoy na uling sa kanyang paningin. Nabitawan niya ang papel habang ang kanyang mga kamay ay umakyat sa kanyang bibig upang pigilan ang isang mapait na hikbi. Ang lahat ng kwento ni Leticia tungkol sa pagkalugi ng kanilang negosyo, ang mga dramatikong pag-iyak nito sa gabi, na nagsasabing baon sila sa utang kaya kailangan niyang magpakasal ang lahat ng iyon, ay isang napakalaking kasinungalingan. Wala silang utang na iniwan ng kanyang ama. Ang utang ay kay Leticia. Ibinenta siya ng sarili niyang madrasta upang iligtas ang sariling balat mula sa mga sindikato ng sugal. At sinira nito ang huling habilin ng kanyang ama upang angkinin ang yaman na para sana sa kanya. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagdulot ng pagkahilo. Paano nagawang sikmurain ng taong tinuring niyang ina ang ganoong klaseng kataksilan? Ibinigay niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang buong buhay, dahil sa utang na loob na hindi naman pala totoo. Ang pagbukas ng pinto ay naghatid ng malamig na hangin mula sa labas, kasabay ng pamilyar at mabibigat na mga yabag. Pumasok si Sir Rex may dalang isang maliit na tray na naglalaman ng mainit na sabaw at gamot. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Candice at ang papel na nakakalat sa sahig, huminto siya. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumapo sa luhaang mukha ng dalaga. Bakit nasa iyo ang sulat na ito? Garalgal na tanong ni Candice. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Alam mo ba ito, Sir Rex? Alam mo bang ninakaw ni Leticia ang lahat sa akin bago niya ako ibinenta sa iyo? Inilapag ni Sir Rex ang tray sa maliit na mesa nang walang anumang pag-iingat. Ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid, isang pader na hindi matibag ng anumang emosyon. Nabili ko ang mga dokumentong iyan kasama ng mga peking titulo ng lupa na sinubukang isanla ng madrasta mo sa mga nagpapautang sa Macau. Malamig na tugon ng lalaki. Lumapit siya kay Candice, ang bawat hakbang ay tila pagdikdik sa natitirang dangal ng dalaga. Tinago ko ito dahil gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapakatanga sa huwad na pagmamahal ng pamilya mo. You were so willing to throw your life away for a woman who saw you as nothing but a casino chip. Mabuti pa sana kung pinatay niya na lang ako, sigaw ni Candice. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay dahilan upang mapasalampak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga paghikbi ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang awit ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit hinayaan mo akong maniwala na ako ang may utang sa iyo? Yumuko si Sir Rex at hinawakan ang baba ni Candice, sa pilitang iniangat ang mukha nito upang salubungin ang kanyang nag-aapoy na tingin.
Walang awa sa kanyang mga mata. Ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay nagtatago ng isang malalim na pagnanasang gisingin ng dalaga mula sa ilusyon nito. Dahil kailangan mong masaktan para matuto ka, mariing wika ni Cerex. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa pagkatao ni Candice. Binitawan niya ang mukha ng dalaga at tumayo ng matikas tinitingnan ito mula sa itaas bilang isang mananakop. Nandito ka hindi para magbakasyon kundi para maramdaman ang hirap na tiniis ko dahil sa pamilya mo. Huwag mong isipin na ang pagluha ko kanina ay hudyat ng aking pagsuko sa Rex. Kung nais mong gawin akong laro, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mawawalan ng kontrol. Ang boses ni Candice ay hindi na nanginginig. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa loob ng kanyang silid, pinahid niya ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng katotohanang ibinenta siya ng kanyang pamilya ay hindi nagdulot ng panghihina, kundi ng isang mapait na uri ng katapangan. Kung ang kanyang katawan at buhay ay itinuturing na bayad utang, gagamitin niya ang lahat ng kanyang alas upang baligtarin ang sitwasyon. Isang manipis na silk robe na nakita niya sa cabinet ang kanyang isinuot. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mahabang buhok sa kanyang mga balikat at sa tulong ng kaunting pabango na naiwan sa isang bote, binalot niya ang kanyang sarili sa isang bango na tila bitag para sa isang maninila. Naglakad siya patungo sa opisina ni Cerex sa kabilang bahagi ng bahay. Ang tunog ng kanyang marahang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang ritual ng pagsisimula ng laban. Walang kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng opisina ay madilim, tanging ang liwanag mula sa computer screen at isang maliit na lampara ang nagbibigay anino sa seryosong mukha ni Cerex. Nakatutok ang kanyang paningin sa mga graph at numero, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila naging alerto sa sandaling pumasok si Candice. Ang amoy ng dagat mula sa labas ay napalitan ng pamilyar at nakalalasing na bango ng dalaga. Hindi ba't sinabi ko na sa dampa ka matutulog, tanong ni Cerex, ang kanyang boses ay nanatiling malamig ngunit may bahid ng pagpipigil. Hindi siya tumitingin sa direksyon ni Candice, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay unti-unting humihigpit. Masyadong malamig doon, Cerex, bulong ni Candice. Lumapit siya sa likuran ng lalaki, sapat na malapit upang maramdaman ang init ng katawan nito. At naisip ko, kung talagang pag-aari mo na ako, bakit mo ako hahayaang mabulok sa labas? Hindi ba't mas magandang bantayan mo ang iyong investment ng malapitan? Dahan-dahang itinaas ni Candice ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na mayroon pa ring maliliit na sugat mula sa pagtatrabaho kahapon ay marahang dumampi sa balikat ni Cerex. Naramdaman niya ang kagyat na paninigas ng mga kalamnan ng lalaki. Mula sa kanyang posisyon, nakita niya ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib ni Cerex. Huminga ng malalim si Candice, pinipigilan ang sariling pandidiri sa planong kanyang ginagawa. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagsusugal. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito, ang kanyang mukha. Ay ilang pulgada lamang ang layo sa panga ni Cerex na ngayon ay mahigpit na nakakuyom. Gusto mo akong parusahan, di ba? Gusto mong makita akong naghihirap? Ang mainit na hininga ni Candice ay tumama sa leeg ni Cerex, dahilan upang mapapikit ang lalaki. Bakit hindi mo simulan ang parusa ngayon? O baka naman, natatakot kang baka ikaw ang unang bumigay? Sa isang iglap, tumayo si Cerex mula sa kanyang upuan at hinarap si Candice. Sa bilis ng kanyang pagkilos, napasandal si Candice sa mesa, nakakulong sa pagitan ng dalawang braso ni Cerex. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang isa ay puno ng mapait na panunukso, ang isa naman ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at nakatagong pagnanasa. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga ganitong laro? Candice, ang boses ni Cerex ay parang isang bulong na nanggagaling sa kaibuturan ng isang naglalabanang damdamin. Kilala kita. Alam kong ginagawa mo lang ito dahil wala ka ng ibang paraan. Ngunit huwag mong kalilimutan kung sino ang may hawak ng kadena sa leeg mo. Bumaba ang tingin ni Cerex sa mga labi ni Candice. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tanging ang malakas na tibok ng kanilang mga puso ang tila nag-uusap. Sa isang sandali, tila nakalimutan ni Cerex ang lahat ng sakit ng nakaraan, ang lahat ng galit sa pamilya ng dalaga. Ang tanging nakita niya ay ang babaeng matagal na niyang ninanais ang bituin, na akala niya ay kailanman ay hindi niya mahahawakan. Unt-unting inilapit ni Cerex ang kanyang mukha. Naramdaman ni Candice ang panginginig ng sarili niyang mga tuhod.
Ito ang kanyang layunin ang pasukuin ang lalaki, ngunit bakit tila ang sarili niyang puso ang unang nagkakanulo sa kanya? Bakit sa halip na puot ay isang kakaibang init ang gumagapang sa kanyang buong katawan? Bago pa man magdampi ang kanilang mga labi, biglang bumitaw si Sir Rex. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago, tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Inayos niya ang kanyang sarili at umatras muling ibinabalik ang pader na tila yari sa bakal. Lumabas ka mariing utos ni Sir Rex. Ang kanyang likod ay muling nakaharap sa dalaga. Huwag mong subukang gamitin ang iyong katawan para sa iyong kalayaan. Dahil sa bawat oras na lalapit ka, lalo ko lang ipapaalala sa iyo kung gaano kababa ang tingin ko sa mga taong gaya mo. Naiwan si Candace na humihingal sa tabi ng mesa. Ang kanyang silk robe ay tila naging isang mabigat na pasanin. Nabigo siya, ngunit sa kabila ng lamig ng pagtanggi ni Sir Rex, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito bago ito lumayo. Isang sugat, isang takot, at doon niya nalaman ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Huwag mong hawakan ang peklat na iyan, Candace. Baka kapag nalaman mo ang pinagmulan nito, hindi mo nakayanin ang bigat ng kasalanan ng iyong dugo. Ang langit sa Isla de Luwalhati ay tila nag-aalboroto. Ang kaninang kalmado at asul na karagatan ay pinalitan ng naglalakihang mga alon na humahampas sa dalampasigan ng may kasamang matinding puot. Ang hangin ay humahagulgol sa labas ng bahay, tila isang babala ng kalikasan, na walang sino man ang ligtas sa darating na unos. Sa loob ng silid ni Candace, ang bintana ay pilit na nanginginig dahil sa lakas ng ihip ng hangin, hanggang sa ang isa sa mga trangka nito ay tuluyang bumigay. Ang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay naging hudyat ng pagpasok ng malamig at malakas na ulan sa loob ng silid. Sumigaw si Candace sa gulat, ang kanyang mga kamay ay automatikong tumakip sa kanyang mukha, habang ang tubig ay mabilis na binabasa ang bawat sulok ng kwarto. Sa isang kurap ng mata, bumukas ang pinto at pumasok si Sir Rex. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang sariling katawan, sinalubong niya ang bagsak ng ulan at ang lakas ng hangin upang maabot ang nakabukas na bintana. Ang kanyang basang-basang puting polo ay dumikit sa kanyang matikas na pangangatawan na tila naging isang pangalawang balat. Doon ka sa gilid, huwag kang lalapit, sigaw ni Sir Rex, habang pilit na itinutulak ang trangka upang maisara ang bintana. Ang kanyang mga kalamnan sa braso ay bumubukol sa tindi ng puwersang kailangan niyang ibuhos. Napatitig si Candace. Sa gitna ng bagyo, nakita niya ang isang bahagi ni Sir Rex na pilit nitong itinatago ang pagiging tagapagtanggol. Hindi siya tiningnan ni Sir Rex nang may puot. Ang tanging naroon ay ang determinasyong huwag siyang masaktan ng lumilipad na mga gamit o ng bagsak ng ulan. Nang sa wakas ay maikandado ni Sir Rex ang bintana, hinarap niya ang dalaga. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo at ang tubig ay tuloy-tuloy na tumutulo mula sa kanyang baba. Ngunit hindi ang kanyang mukha ang nakakuha ng atensyon ni Candace. Dahil sa pagkabasa ng kanyang damit, naging halos transparent ang tela sa kanyang likod. Ang mahaba at nakakatakot na peklat ay malinaw na bakas sa ilalim ng basang tela. Tila ito isang mapait na mapa ng nakaraan na hinding-hindi mabubura. Nakalimutan ni Candace ang takot sa bagyo. Lumapit siya nang hindi namamalayan, ang kanyang kamay ay nanginginig na itinaas. Bago pa man makapagsalita o makagalaw si Sir Rex, naramdaman nito ang init ng mga daliri ni Candace na dumampi sa peklat sa kanyang likuran sa gitna ng lamig ng basang damit. Napasinghap si Rex. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, tila tinamaan ng kuryente sa simpleng haplos na iyon. Hindi ito ang haplos ng panunukso na ginawa ni Candace sa opisina. Ito ay isang haplos ng tunay na pag-aalala at pagtataka. Saan galing ito, Sir Rex? Bulong ni Candace. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Sino ang gumawa nito sa'yo? Hinarap siya ni Sir Rex ng marahan. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging malupit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang lihim na sakit na matagal na niyang kinikimkim. Sa sandaling iyon, sa loob ng madilim na silid, na tanging ang kidlat lamang ang nagbibigay ng liwanag, nakita ni Candace ang tunay na Sir Rex, ang batang lalaking nasaktan at patuloy na nasasaktan. Hindi sumagot si Rex. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Candace na nasa kanyang likod at dahan-dahan itong ibinaba. Ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng dalaga.
Nanatili silang magkahawak kamay sa gitna ng dilim, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tumatagos sa katahimikan ng kanilang pagitan. May mga sugat na hindi naghihilom dahil ang taong nagdulot nito ay ang taong kailanman ay hindi mo magawang kamuhian, wika ni Sir Rex sa isang mahinang boses. Matulog ka na, Candice. Ang bagyo sa labas ay lilipas din, ngunit ang bagyong dala mo sa buhay ko, mukhang wala na itong katapusan. Binitawan ni Sir Rex ang kanyang kamay at dahan-dahang lumabas ng silid, iniwan si Candice na nakatitig sa pintuan. Ang lamig ng ulan ay naroon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Candice ang isang kakaibang init sa kanyang puso, isang init na nagsisimulang tumunaw sa yelo ng kanyang puot. Sino nga ba si Rex Montero? At bakit tila ang kanyang peklat ay mas masakit pa para kay Candice kaysa sa sarili niyang mga sugat? Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil, ngunit mas magulo ang bagyong nag-aalboroto sa isipan ni Candice. Ang larawan ng mahaba at malalim na peklat sa likod ni Sir Rex ay patuloy na nakaukit sa kanyang balintataw. Hindi siya makatulog. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay sinusundan ng tanong kung ano ang pinagdaanan ng lalaking bumili sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang buong bahay ay balot ng kadiliman maliban sa isang malamlam na ilaw na nagmumula sa sala. Doon nakita niya si Sir Rex na nakaupo sa isang mahabang sofa. May hawak itong baso ng matapang na alak na nakatitig sa kawalan habang ang mga kidlat sa labas ay panakanakang nagbibigay ng liwanag sa kanyang matigas at pagod na mukha. Lumapit si Candice ang kanyang mga paang nakayapak. Ay walang nalikhang ingay sa kahoy na sahig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, binasag ni Sir Rex ang katahimikan. Paano ako makakatulog kung ang bawat pagliwanag ng langit ay nagpapaalala sa akin ng araw na natuto akong kamuhian ang mundo, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa, tila nakikipag-usap sa mga multo ng nakaraan. Iminong kanya ang baso sa kanyang mga labi at ininom ang natitirang alak sa isang lagok. Napatigil si Candice. Tungkol ba ito sa peklat mo, Sir Rex? Sino ang gumawa niyan sa iyo? Ibinaba ni Sir Rex ang baso sa mesa ng may diin. Dahan-dahan siyang lumingon kay Candice at sa pagkakataong ito wala ang pader ng kasungitan. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng isang kwentong matagal nang nagdurugo sa paglipas ng panahon. May isang batang lalaki na madalas tumambay sa likod ng malaking bakod ng isang sikat na mansyon. Simula ni Sir Rex ang paningin ay muling ibinalik sa madilim na bintana. Anak siya ng isang hamak na hardinero. Wala siyang pera, wala siyang maipagmamalaki, pero araw-araw siyang umaakyat sa puno para lang makita ang isang munting prinsesa na masayang naglalaro sa hardin. Ang batang babaeng iyon ang naging araw sa kanyang madilim na mundo. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Candice. Ang bawat salita ay tila isang susi na pilit nagbubukas sa kahon ng kanyang mga alaala. Tinawag siya ng prinsesa na Kuya Rex. Patuloy ni si Rex, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pangarap ng bata na balang araw magiging sapat ang kanyang halaga para makatabi ang prinsesa. Hanggang sa dumating ang araw ng malakas na ulan. Nawala ang gintong locket ng bata. Ang locket na tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Ang paghinga ni Candice ay nagsimulang maging mabigat. Ang locket, ang parehong kwintas na nabitawan niya sa araw ng kanyang kasal. Nakita ng madrasta mo ang locket sa bulsa ng lumang pantalon ko, Candice, maring dugtong ni Sir Rex. Ang init sa kanyang boses ay unti-unting napalitan ng puot. Pinalabas niyang ninakaw ko iyon. Pinalibutan ako ng mga tauhan ni Leticia. At doon sa gitna ng ulan, hinampas nila ang likod ko ng bakal na tubo habang nakadapa ako sa putik. Isang nakakabinging hikbi ang nakawala sa lalamunan ni Candice. Ang mga larawan sa kanyang isipan ay naging malinaw. Ang batang lalaking nakadapa, ang mga tauhang walang awang humahampas, at ang dugong humahalo sa tubig ulan. Ang peklat na nakita mo, iyan ang pamana ng pamilya mo sa akin. Lumingon si Sir Rex at tinitigan siya ng may matinding sakit. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit kaysa sa bakal na yon, Candice? Ito ay ang pagtingin ko sa iyo habang nakikiusap ako ng tulong. Nakatayo ka lang sa beranda. Umiiyak ka pero sa mga mata mo nakita ko ang pagdududa. Naniwala kang magnanakaw ako. Tiningnan mo ako na parang isa talaga akong maduming halimaw. Napasalampak si Candice sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay tila gumuho at dumagan sa kanyang balikat. Ang bilyonaryong malamig at walang awa
at ang batang lalaking laging nag-aabot sa kanya ng mga bulaklak sa hardin ay iisang tao. Ikaw si Kuya Rex, nanginginig na bulong ni Candice. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang bumagsak. Gumapang siya palapit at pilit na inabot ang mga tuhod ni si Rex. Patawarin mo ako, bata pa ako noon. Natakot ako kay Leticia. Hindi ko ginustong saktan ka si Rex. Kuya Rex, maawa ka, patawarin mo ako. Ngunit sa halip na salubungin ang kanyang pag-iyak, tumayo si Rex dahilan upang maiwang nakahawak sa hangin ang mga kamay ni Candice. Ang mga mata ng lalaki ay muling nagyelo, isinasara ang anumang pintuan ng pag-asa na bahagyang nabuksan. Don't call me that name, malamig at mabigat na utos ni Rex, tila bumibitaw ng isang pinal na sumpa. Patay na ang batang iyon, Candice. Pinatay niyo siya sa mismong araw na tinalikuran mo siya sa ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang lalaking bumili sa kalayaan mo. Wala nang Kuya Rex at hinding-hindi na siya babalik. Tinalikuran ni Rex ang humahagulgol na dalaga at mabilis na naglakad patungo sa sarili nitong silid. Naiwan si Candice na yakap ang sarili sa gitna ng malamig na sahig. Sa gabing ito, hindi ang kalupitan ni Rex ang dumurog sa kanyang puso, kundi ang katotohanang siya mismo ang may hawak ng kutsilyong sumugat sa kaluluwa ng kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya. Paano niya hihingin ang kapatawaran ng isang pusong siya mismo ang nagturo kung paano maging bato? Habang ang bagyo ay patuloy na nananalasa sa labas, isang panibagong anino mula sa Maynila ang nagsisimula ng gumalaw upang tuluyang sirain ang natitirang kapayapaan sa Isla de Luwalhati. Ang kalmado at maaliwalas na umaga matapos ang hagupit ng bagyo ay tila isang mapanlinlang na ilusyon. Habang hawak ni Candice ang isang walis tingting at nililinis ang mga nagkalat na dahon sa labas ng bahay, ang kanyang isip ay patuloy na nilalamon ng madilim na katotohanang natuklasan niya kagabi. Ang bigat ng kanyang kasalanan kay Rex ay tila isang batong nakadagan sa kanyang dibdib, pinipigilan ang bawat paghinga niya. Paano niya itatama ang isang pagkakamaling sumira sa kaluluwa ng lalaking nag-alay ng buong buhay para sa kanya? Ang malalim niyang pag-iisip ay biglang nagambala. Ang tahimik na himig ng mga alon ay nilamon ng isang malakas at agresibong ugong ng makina na nagmumula sa karagatan. Lumingon si Candice at nakita ang isang puting speedboat na mabilis na bumabagtas patungo sa dalampasigan ng Isla de Luwalhati. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala namang ibang nakakaalam sa lugar na ito maliban sa ilang pinagkakatiwalaang tauhan ni Rex. Nang huminto ang sasakyang pandagat sa mababaw na bahagi ng tubig, dalawang matipunong lalaking nakaitim, ang unang bumaba na sinundan ng isang figurang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Candice. Mula sa bangka, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng malaking sun hat itim na designer sunglasses at isang mahaba at mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng simpleng isla. Ang bawat hakbang nito sa buhangin ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Si Leticia, ang kanyang madrasta, ang demonyong nagbenta sa kanya. Ang paninikip ng lalamunan ni Candice ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng kakayahang magsalita. Napakapit siya ng mahigpit sa hawak na walis habang papalapit ang babae. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Leticia ay humalo sa hangin ng dagat, isang amoy na nagpapaalala kay Candice ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng kanilang mansyon. Tinanggal ni Leticia ang kanyang sunglasses at pinasadahan ng tingin si Candice mula ulo hanggang paa. Isang mapaklang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi na puno ng pulang lipstick. Diyos ko, Candice, ano bang nangyari sa iyo? Mukha kang pulubi. Ang matinis na boses ni Leticia ay tila kumakalmot sa pandinig ng dalaga. Naglakad ito palapit, waring nandidiri sa tuyong lupa na tinatapakan. Look at your hands. Look at your clothes. Ginawa kang alipin ng halimaw na iyon. Mabuti na lang at nahanap ko ang islang ito. I came here to save you, my poor daughter. Ang pagkukunwari sa boses nito ay nagpasiklab ng isang nag-aapoy na galit sa loob ng dibdib ni Candice. Huwag mo akong tawaging anak, Leticia, madiin, ngunit nanginginig na sagot ng dalaga. At huwag kang magpanggap na nandito ka para iligtas ako. Ibinenta mo ako sa kanya bilang pambayad utang. You sold me to save yourself from your gambling syndicates. Nawala ang peking ngiti ni Leticia, ngunit sa halip na makonsensya, isang nakakapasong halakhak ang pinakawalan nito. Oh please, Candice, drop the dramatic victim act. Ginawa ko kung ano ang nararapat para mabuhay tayo.
Pinalaki kita, pinakain at binigyan ng magandang buhay. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga mo mula nang mamatay ang walang kwenta mong ama. Nanlilisik ang mga mata ni Leticia habang patuloy sa pagduro sa dalaga. At ngayon, you will pack your things. Aalis na tayo rito. Naghihintay na si Don Anastasio sa Maynila. He's a 70-year-old mining tycoon and he is willing to pay double the amount that arrogant Montero paid for you. Napaatras si Candice, halos hindi makapaniwala sa kasamaang umaagos mula sa bibig ng babaeng tinuring niyang ina. Ibebenta siya ulit. Sa isang matandang lalaki, hindi ako sasama sa iyo, ang tinig ni Candice ay unti-unting lumalakas. Nagkakaroon ng tapang na matagal na niyang ibinaon. Hindi na ako ang tangang sunod-sunuran sa iyo. Nakita ko ang sulat ni Papa. Alam ko ang tungkol sa trust fund na ninakaw mo. Wala akong utang sa iyo, Leticia. Ikaw ang may utang sa akin sa pamilya namin. Ang mukha ni Leticia ay namula sa matinding galit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling bag. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin, you ungrateful brat. Ako ang batas sa buhay mo. Mga tauhan, damputin niyo ang babaeng iyan at isakay sa bangka. Ngayon na akmang lalapit ang dalawang malalaking lalaki upang kaladkarin si Candice. Nang isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa tensyon. Subukan niyong hawakan ang babaeng iyan at sisiguraduhin kong sa ilalim ng islang ito ang magiging huling hantungan ninyo. Ang mga yabag sa buhangin ay tila pagbagsak ng martilyo ng isang malupit na hukom. Mula sa gilid ng bahay lumitaw si Rex. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng semento at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang puot na kayang pumatay ng walang ginagamit na sandata. Wala siyang suot na sapatos, na kapambahay lamang na polo at pantalon, ngunit ang awtoridad na bumabalot sa kanya ay sapat na upang mapaatras ang dalawang tauhan ni Leticia. Lumingon si Leticia at tiningnan si Rex ng may matinding pagkutya. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip ginamit niya ang kanyang paboritong sandata, ang pangiinsulto. Oh, the great Rex Montero, pumalakpak ng marahan si Leticia, ang bawat tunog ay puno ng pangiinsulto. Akala mo ba dahil may pera ka na nabura na ang amoy ng lupa sa pagkatao mo? Isang beses na patay gutom, laging patay gutom. Kahit bilhin mo pa ang buong mundo, ikaw pa rin ang anak ng hardinero na pinalayas ko dahil sa pagnanakaw. Wala kang karapatan sa anak ko, ibalik mo siya sa akin. Naramdaman ni Candice ang matinding kirot sa kanyang puso para kay Rex. Ang mga salitang iyon ay direktang tumatama sa lumang sugat na nakita niya kagabi. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang lalaki, ngunit nanatiling nakatitig si Rex kay Leticia nang may nakakabinging lamig. Bayad na ang kontrata, Leticia. Sa oras na pinirmahan mo ang papel, nawalan ka na ng karapatan sa kanya. Ang boses ni Rex ay mababa, ngunit bawat pantig ay nagdadala ng panginginig sa hangin. Umalis ka na bago ko pa ipadala sa mga awtoridad ang mga ebidensya ng paglustay mo sa kumpanya ni Don Alberto. Ang pagkabanggit sa ebidensya ay nagpagitla kay Leticia, ngunit nanaig ang kanyang kayabangan at galit dahil sa pagkapahiya. Lumingon siya kay Candice na ngayon ay nakatayo sa likuran ng lalaking minsan nilang hinamak. Ikaw, sigaw ni Leticia, ang kanyang mukha ay nangiwi sa puot. Mas pinili mo ang basurang ito kaysa sa pamilya mo. Walang kwentang anak. Sa matinding pagkawala sa sarili, mabilis na lumapit si Leticia. Ang matalim na pag-angat ng kanyang kamay ay nagbabadyang dumapo ng ubod lakas sa pisngi ni Candice upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Napapikit si Candice, hinihintay ang hapdi na babasag sa kanyang mukha. Ngunit ang sakit na yon ay hindi dumating. Isang kamay na kasing tigas ng bato at kasing lamig ng bakal ang humuli sa pulso ni Leticia sa kalagitnaan ng hangin. Napamulat si Candice at nakita si Rex na nakatayo sa kanyang harapan, ginagamit ang sariling katawan bilang pader upang harangan ang anumang panganib. Ang higpit ng hawak ni Rex ay nagpadadaing kay Leticia sa sakit, habang ang mga mata ng lalaki ay, "Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako, you filthy animal." Matinis na tili ni Leticia, ang kanyang mukhang kanina ay puno ng kayabangan, ay biglang nangiwi sa sakit. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay, ngunit ang pagkakahawak ni Rex ay parang isang posas na gawa sa bakal na walang susing makakapagbukas. Akmang susugod ang dalawang malalaking tauhan ni Leticia upang ipagtanggol ang kanilang amo, ngunit bago pa man sila makahakbang, nang tuluyan lumitaw mula sa likod ng malalaking puno ng niyog ang 5 kalalakihan.
Sila ang mga tauhan ni Sir Rex tahimik, ngunit may tindig na nagbababala ng kapahamakan sa sino mang magtatangkang saktan ang kanilang boss. Napako sa kanilang kinatatayuan, ang mga tauhan ni Leticia, bakas ang takot sa kanilang mga mata. Nasasaktan, ang boses ni Sir Rex ay mababa ngunit tila ito isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Hindi mo pa alam ang kahulugan ng sakit, Leticia. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nasa harap mo. Hindi na ako ang batang kayang-kayang paluhurin ng mga tauhan mo sa putikan. Ako na ngayon ang taong may hawak ng huling hininga ng buong angkan mo. Madiin na binitawan ni Sir Rex ang pulso ng ginang dahilan upang mapaatras ito at muntikang matumba sa buhangin. Hinimas ni Leticia ang namumula niyang balat ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa pinaghalong takot at matinding galit. You will pay for this, Montero. Ibabalik ko ang pera mo pero isasama ko ang anak ko, nang gagalaiting banta ni Leticia. Isang mapait at nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sir Rex. Pera sa tingin mo ba ay may pera ka pa? Ipinaalam na ng mga abogado ko sa bangko ang mga pekeng titulo ng lupa na sinubukan mong isanla. Ang lahat ng bank transfers mo sa mga kasino sa Macau gamit ang pondo ng kumpanya ni Don Alberto ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Leticia. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho na palitan ng isang nakapanlulumong pamumutla. Pagsampa mo sa Maynila, hindi si Don Anastasio ang sasalubong sa iyo para bilhin si Candice. Ang mga pulis ang naghihintay sa iyo kasama ang warrant of arrest para sa kasong estafa at pagnanakaw malamig na dugtong ni Sir Rex. Ang bawat salita ay isang kabaong na isinasara para sa kalayaan ng madrasta. Sa matinding desperasyon bumaling si Leticia kay Candice. Nawala ang kanyang awtoridad at pinalitan niya ito ng kanyang pinakamatalim na sandata, ang panunumbat at pagmamanipula. Candice, anak, hahayaan mo ba siyang gawin ito sa akin? Umiiyak na pakiusap ni Leticia ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dalaga na nasa likuran ni Sir Rex. Ako ang pamilya mo. Nang mamatay ang ama mo, ako ang nagpakain sa iyo. Ako ang nagbihis sa iyo. Wala kang utang na loob kung hahayaan mo akong makulong. Naramdaman ni Candice ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 20 taon ang mga salitang iyan, ang kadenang pumipigil sa kanya upang lumaban. Iyan ang mga salitang nagtulak sa kanya upang pumayag sa isang kasalang walang pag-ibig. Ngunit hindi na ngayon. Ang mga luha ng dalaga ay natuyo na palitan ng isang naglalagablab na tapang na matagal nang natutulog sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang humakbang si Candice mula sa likuran ni Sir Rex. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hinarap niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay at sa buhay ng lalaking minahal niya. Pinakain mo ako ng mga kasinungalingan. Leticia, mariing wika ni Candice. Ang kanyang boses ay tila yelo na sumusunog. Ninakaw mo ang kinabukasan ko para punduhan ang mga bisyo mo. Ibinenta mo ako na parang isang hayop sa palengke. At ang pinakamalaking kasalanan mo, sinira mo. Ang isang inosenteng bata. At ipinakain sa mga aso para lang pagtakpan ang pagnanakaw mo ng locket ni Mama. Wala kang kwentang anak, sigaw ni Leticia akmang susugod muli sa dalaga. Ngunit bago pa man makalapit ang madrasta, iniangat ni Candice ang kanyang kamay at buong lakas na pinadapo ito sa pisngi ni Leticia. Ang palad ni Candice ay tumama sa mukha ng madrasta nang may puwersang nagmula sa lahat ng taon ng pagtitiis at kalungkutan. Ang tunog ng paglapat ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, tila isang kulog na naghudyat ng katapusan ng kanyang pagiging biktima. Ang lakas ng sampal ay nagpatabingi sa mukha ni Leticia at nagpabagsak dito sa malambot na buhangin. Ang buong mundo ay tila huminto. Maging si Sir Rex ay natigilan sa nakitang tapang ng dalaga. Tiningnan ni Candice ang kanyang namumulang palad na ngayon ay nanginginig sa sirkulasyon ng mainit na dugo at muling tiningnan ang madrastang nakasalampak sa lupa. Ang sampal na iyan ay para sa tatay ko at para sa batang sinaktan mo, malamig at pinal na deklarasyon ni Candice. Bayad na ako, Leticia. Wala na tayong utang sa isa't isa. Umalis ka na sa islang ito bago ko pakalimutan na minsan kitang tinawag na ina. Tila isang asong naubusan ng tahol, walang nagawa si Leticia kundi ang umiyak sa galit at kahihiyan. Inalalayan siya ng kanyang mga tauhan na pare-parehong nanginginig sa takot kay Sir Rex. Kinaladkad nila pabalik sa speedboat
Ang nagwawalang ginang isinisigaw ang mga sumpa at pagbabanta na nilamon lamang ng ingay ng makina at ng mga alon. Pinanood ni Candace ang mabilis na paglayo ng puting bangka hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa karagatan. Ang tensyon na kanina ay sumasakal sa isla ay biglang naglaho iniwan ang isang nakabibinging katahimikan. Unti-unting nawala ang adrenaline sa katawan ni Candace. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina, ngunit hindi siya pinabayaan ni Sir Rex. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Candace upang alalayan siya. Ang haplos nito ay hindi na malamig. Ito ay mainit at puno ng pag-iingat. Lumingon si Candace kay Sir Rex, ang kanyang isip ay naghahabi ng lahat ng piraso ng katotohanan. Ang kontrata ang pagdadala sa kanya sa islang ito, ang pagpili sa kanya bilang bayad utang. Hindi siya ibinilanggo nito. Itinago siya nito upang hindi siya maibenta ni Leticia sa iba habang tahimik nitong sinisira ang imperyo ng kanyang madrasta. Sir Rex! Basag ang boses na bulong ni Candace, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa bagong mga luha ng pagkakaunawa. Ginawa mo ang lahat ng ito. Ang bilhin ako at itago rito. Hindi para parusahan ako. Ginawa mo ito para iligtas ako. Nag-iwas ang tingin si Sir Rex, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom habang pilit tinatakasan ang katotohanang ibinubunyag ng mga mata ng dalaga. Ngunit alam nilang dalawa na ang mga pader na gawa sa yelo at galit ay tuluyan ng gumuho. Nagdidilim na parang isang bagyong handang manalasa. Unti-unting nilamon ng katahimikan ang Isla de Luwalhati matapos maglaho ang puting bangka ni Leticia sa malawak na karagatan. Ang tanging naiwan ay ang malamig na ihip ng hangin at ang ritmong ginagawa ng mga alon sa buhangin na tila naghuhugas sa naiwang dumi ng nakaraan. Nakatayo pa rin si Candace, nakatingin sa lalaking matagal na panahong ibinalot ang sarili sa yelo at galit upang itago ang isang pusong hindi kailanman nakalimot kung paano magtanggol. Huwag mong isipin na ginawa ko ito dahil bayani ako, Candace, mading tugon ni Sir Rex. Pilit siyang humakbang palayo, inilalayo ang kanyang paningin upang hindi makita ng dalaga ang panghihina sa kanyang mga mata. Ginawa ko iyon dahil ayaw kong may ibang makinabang sa pagbagsak ng pamilya mo kundi ako lamang. Ngunit hindi na mabubulag si Candace. Ang bawat matalim na salita ni Sir Rex ngayon ay tila isang basag na kalasag na wala nang kakayahang sumugat. Sinundan niya ang lalaki patungo sa madilim na beranda ng bahay, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa pilak na sinag ng buwan. "You're lying, Sir Rex," malambot ngunit seryosong wika ni Candace. Huminto siya ilang pulgada mula sa likuran ng lalaki. "Kung gusto mo lang akong saktan, sana hinayaan mo na lang akong mabulok sa mansyon. Sana pinabayaan mo na lang akong maibenta kay Don Anastasio. Pero binili mo ang utang ko. Dinala mo ako sa islang ito kung saan walang makakagalaw sa akin. Tinuruan mo akong maging matatag dahil alam mong hindi mo ako laging maililigtas." Humigpit ang pagkakahawak ni Sir Rex sa kahoy na barandilya. Ang mga ugat sa kanyang braso ay umumbok sa tindi ng pagpipigil. "Look at me, Sir Rex," pakiusap ni Candace, ang kanyang tinig ay nanginginig sa labis na emotion. "Tignan mo ako at sabihin mong wala kang pakialam sa akin. Sabihin mong hindi ikaw si Kuya Rex na laging sumasalo sa akin kapag nahuhulog ako." Dahan-dahang lumingon si Sir Rex. Ang hangin ay humawi sa kanyang buhok, inilalantad ang isang mukhang puno ng pagod, sakit at matinding pagnanasa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Pakialam, ang boses ni Sir Rex ay basag, tila nang gagaling sa isang kaluluwang matagal nang inuuhaw. "Alam mo ba kung gaano kahirap panoorin ang babaeng pinangarap ko na unti-unting sinisira ng sarili niyang pamilya? Gusto kitang kamuhian, Candace. Gusto kong ipamukha sa iyo kung gaano ka naging tanga at bulag. I prepared myself to ruin you." Huminga ng malalim si Sir Rex, tila kinakapos ng hangin ang kanyang matipunong katawan. "Pero nang makita ko ang pangalan mo sa kontratang ginawa ng madrasta mo para sa matandang yon, nang marinig ko ang halagang hinihingi niya kapalit ng buong pagkatao mo, hindi ko kinaya. Binili kita, oo, binili kita dahil mas gugustuhin ko pang ako ang maging halimaw sa paningin mo kaysa hayaan kitang matunaw sa impyerno ng ibang tao." Huwing mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa mga mata ni Candace. Ang bawat salitang binitawan ni Sir Rex ay tila mainit na tubig na tumutunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso. Ang lalaking ito na kanyang hinamak at tinakasan sa araw ng kanilang kasal ay ang tanging taong handang isugal ang lahat upang panatilihin siyang ligtas. Itinaas ni Candace ang kanyang mga kamay na may bahagyang panginginig.
Dahan-dahan idinampi niya ang kanyang mga palad sa magkabilang pisngi ng lalaki. Naramdaman niya ang kagyat na paninigas ni Serex sa kanyang paghawak ngunit hindi ito umiwas. Hindi ka halimaw. Serex bulong ni Candice ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinupunasan ng luhang nagbabadyang tumulo mula sa malamig na mga mata ng lalaki. Ikaw ang tagapagligtas ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa akin. Bumaba ang paningin ni Serex sa mga labi ni Candice. Ang 20 taon ng paghihintay ng galit ng lihim na pagmamasid at ng walang hanggang pangungulila ay tila sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Wala nang naiwang rason upang magpanggap. Wala nang kontrata, wala nang utang, wala nang pader na naghihiwalay sa kanila. Hinawakan ni Serex ang baywang ng dalaga at hinigit ito palapit sa kanya. Ang pagtama ng kanilang mga katawan ay nag-alis sa natitirang espasyo at pag-aalinlangan. Ipinikit ni Serex ang kanyang mga mata, isinuko ang lahat ng kanyang depensa at inangkin ang mga labi ni Candice. Hindi ito isang halik ng panunukso. Ito ay isang halik na puno ng pangungulila, pag-angkin at matinding kirot na nagmula sa nakaraan. Ang init ng kanilang mga hininga ay nagsanib, tila dalawang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Niyakap ni Candice ang batok ng lalaki, tumutugon sa bawat emosyong ibinubuhos nito. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga labi, unti-unting naghihilom ang mga sugat na matagal nilang dinala ng mag-isa. Ngunit habang ang dalawang puso ay tuluyan ng nagkakaisa sa ilalim ng buwan ng Isla de Luwalhati, isang nakakabahalang katotohanan ang hindi pa nila nalalaman. Sa Maynila may isang tao mula sa nakaraan ni Serex ang nakahanda ng gamitin ang kanyang bagong kahinaan, si Candice, upang pabagsakin ang kanyang imperyo. Ang katahimikan ba ng islang ito ay isang tunay na kapayapaan o isa lamang paghahanda sa huling unos na susubok sa kanilang sumpaan? Ang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kortina ay may dalang kakaibang init at pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Candice ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa Isla de Luwalhati, hindi takot o pag-aalala ang sumalubong sa kanyang pagising. Ang amoy ng kapeng barako at mainit na pandesal ay pumuno sa hangin. Sa tabi ng kanyang unan may isang maliit na ligaw na bulaklak na maingat na ipinatong sa ibabaw ng isang malinis na panyo. Wala si Serex sa loob ng silid, ngunit ang presensya nito ay ramdam na ramdam ni Candice. Ang halik kagabi ay nag-iwan ng tamis na nagpawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa wakas naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang ang batang lalaking nagligtas sa kanya noon ay ang lalaking mag-aalaga sa kanya habang buhay. Ngunit ang kapayapaan sa islang iyon ay kasing rupok ng salamin. Habang nag-aayos si Candice upang hanapin si Serex sa labas, isang kakaibang tunog ng makina ng yate ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ang maliit na bangkang pangisda na inaasahan nilang magdadala ng mga supply. Mula sa bintana nakita niya ang isang marangyang sasakyang pandagat na dumaong sa pantalan. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng business suit ang bumaba. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Kumunot ang noo ni Candice. Binalot siya ng kaba. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ang estranghera sa gitna ng dalampasigan. Ang babae ay may matalim na mga mata at mapulang labi na tila sanay sa pagkontrol ng mga tao. Pinasadahan nito ng tingin si Candice mula ulo hanggang paa at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mukha nito. So ikaw pala ang sikat na Candice Alberto, panimula ng babae. Ang boses ay may halong lamig at pang-iinsulto. I am Attorney Victoria De Leon, ang Chief Legal Counsel ng Montero Group of Companies at ang pinagkakatiwalaang partner ni Serex. Nasaan siya? Wala siya rito sa bahay. Nasa kabilang bahagi siya ng isla, kasama ang mga mangingisda, kalmadong sagot ni Candice. Bagaman ang kanyang dibdib ay nagsisimula ng bumilis ang tibok. Ano ang kailangan mo sa kanya? Tumawa ng mahina si Victoria, isang tawang walang bahid ng saya, kundi purong panghahamak. Binuksan nito ang kanyang mamahaling leather bag at naglabas ng isang makapal na folder. Actually, hindi lang siya ang ipinunta ko rito. May kailangan din akong ipaliwanag sa'yo dahil mukhang masyado kang nag-e-enjoy sa bakasyon mong ito, wika ni Victoria, habang inilalapag ang folder sa maliit na mesa sa beranda. Naaawa ako sa iyo, Candice. Akala mo ba talagang binili ni Serex ang utang mo dahil may pakialam siya sa iyo?
You really think the great Sir Rex Montero is capable of love? Naramdaman ni Candice ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ano ang ibig mong sabihin si Sir Rex ang nagligtas sa akin mula kay Leticia? Niligtas puno ng sarkasmo ang boses ng abogada. Binili niya ang utang mo dahil iyon ang tanging paraan para makuha niya ang pirma mo. Tignan mo ang dokumentong iyan. Iyan ang kinopya ng kontratang pinirmahan mo noong unang gabi mo sa kondo niya. Hindi iyon simpleng employment contract para maging katulong ka. Nanginginig ang mga daliri ni Candice nang buksan niya ang folder. Ang kanyang paningin ay naglabo nang makita ang mga nakasulat sa pamilyar na pahina. Sa ilalim ng mga patakaran ng kanyang pagkakautang ay isang maliit ngunit malinaw na sugnay, isang absolute proxy agreement at deed of assignment. Sa pamamagitan ng pagpirma mo riyan, ibinigay mo kay Sir Rex ang buong karapatan sa lahat ng natitirang shares mo sa kumpanya ng ama mo. Malamig na paliwanag ni Victoria, bawat salita ay parang karayom na ibinabaon sa utak ni Candice. He didn't bring you here to protect you. He isolated you so no other lawyer could reach you to contest this document. Kailangan niya ang shares mo para tuluyang maliquidate ang Alberto Holdings at may pasok sa Montero Group. He bought you to completely obliterate your family's legacy. Ang pagakit niya sa iyo, bonus na lang iyon para mas madali kang pasunurin. Gumuho ang mundo ni Candice. Ang hangin ay tila hinigop mula sa kanyang baga. Naalala niya ang unang gabi ang galit ni Sir Rex, ang pagpapapirma nito sa kanya habang siya ay umiiyak at walang kalaban-laban. Naalala niya ang mga matatamis na salita nito kagabi. Lahat ba ng iyon ay bahagi lamang ng isang detalyadong plano ng paghihiganti? Sinadya ba nitong kunin ang kanyang tiwala, ang kanyang puso at ang kanyang katawan bilang huling parusa para sa kasalanan ng kanyang nakaraan? Your lying garalgal na bulong ni Candice pilit na kumakapit sa natitirang tiwala sa kanyang puso. Hindi iyan totoo. Sinabi niyang mahal ka niya putol ni Victoria. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at selos. Wake up, Candice. Isang negosyante si Sir Rex, na ang tanging pinag-aralan ay kung paano manira ng kalaban. You ruined his childhood. You really think a few tears and kisses would make him forget the scars on his back? Ginamit ka lang niya. At ngayon na hawak na namin ang kumpanya, wala ka ng silbi. Ang bawat salita ni Victoria ay isang lason na mabilis na gumapang sa sistema ni Candice. Ang kanyang utak ay sumisigaw na huwag maniwala, ngunit ang mga dokumento sa kanyang harapan ay legal at may sarili niyang pirma. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Leticia. Dahil kay Sir Rex ibinigay niya hindi lang ang kanyang tiwala kundi ang kanyang buong kaluluwa. Walang pag-aalinlangan tumalikod si Candice. Ang kanyang mga mata ay nabubulag ng sunod-sunod na pagpatak ng luha. Pumasok siya sa silid at mabilis na kinuha ang kanyang maliit na bag. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo sa islang ito. Kailangan niyang makalayo sa lalaking muling sumira sa kanya. Paglabas niya ng bahay, saktong dumating si Sir Rex. May hawak itong basket ng mga sariwang isda, ang mukha ay maaliwalas at may nakahandang ngiti para sa dalaga. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na naglaho nang makita niya si Victoria na nakatayo sa beranda at si Candice na tumatakbo patungo sa maliit na supply boat na nagbababa ng mga kargamento sa kabilang bahagi ng pantalan. Candice, anong nangyayari? Saan ka pupunta, sigaw ni Sir Rex. Binitawan niya ang basket, ang mga isda ay nagkalat sa buhangin at mabilis siyang tumakbo palapit sa dalaga. Hinarap siya ni Candice. Ang mukha ng dalaga ay puno ng pait, galit at matinding pagkawasak. Hinagis niya ang mga papeles sa mismong dibdib ni Sir Rex dahilan upang magliparan ang mga ito sa hangin. How could you? Sir Rex, paano mo nagawang paglaruan ang damdamin ko para lang manakaw ang natitira kong dangal? Umiiyak na isinumbat ni Candice. Tama ba iyan, pinapirma mo ako para tuluyang makuha ang kumpanya ni Papa? Ginamit mo ang kahinaan ko para gumanti. Nanlaki ang mga mata ni Sir Rex. Bumaling ang kanyang paningin kay Victoria na nakatayo sa di kalayuan, bakas ang tagumpay sa mukha ng abogada. Candice, let me explain, pakiusap ni Sir Rex, pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Hindi iyan ang buong kwento. Ang proxy agreement na iyan ay legal na paraan para protektahan ang shares mo mula sa mga creditors ni Leticia. Kailangan kong ipangalan muna sa akin para hindi nila makuha. Wala akong balak na nakawin iyon sa iyo.
Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa mga salita mo, umiiyak na sigaw ni Candace. Mariing iniiwas ang kanyang sarili mula sa hawak ng lalaki. Ang galing mong umarte, si Rex. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Pinaniwala mo akong napatawad mo na ako. Pero ang totoo, gusto mo lang makuha ang huling piraso ng buhay ko para maramdaman mong panalo ka. Panalo ka na, si Rex, nakuha mo na ang lahat. Tinalikuran ni Candace ang lalaki at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa bangka. Ang ulan na kanina pa nagbabanta sa makulimlim na langit ay biglang bumuhos, sumasabay sa mga luhang hindi na mapigilan ng dalaga. Naiwan si Rex na nakatayo sa buhangin. Ang kanyang kakayahang magsalita at magpaliwanag na palaging nagliligtas sa kanya sa mundo ng negosyo ay tila nawala. Ang kanyang katigasan ay naging kahinaan. Gusto niyang bawiin ang lahat, gusto niyang sumigaw, na higit pa sa kayamanan ang halaga ni Candace sa kanya. Ngunit ang bigat ng nakaraan at ang bilis ng mga pangyayari ay nagparalisa sa kanyang mga paa. Sumakay si Candace sa supply boat at nakiusap sa kapitan na paandarin na ito. Ang malakas na ugong ng makina ng bangka ay pumaibabaw sa ingay ng buhos ng ulan. Dahan-dahan itong umatras mula sa pantalan, hinahati ang madilim at nag-aalborotong tubig. Doon lamang natauhan si Rex. Ang takot na tuluyang mawala ang babaeng naging sentro ng kanyang buhay sa loob ng 20 taon ay nagbigay ng lakas sa kanyang mga binti. Tumingin siya sa papalayo na bangka at buong lakas na tumakbo patungo sa dulo ng pantalan. Candace, pakiusap, bumalik ka. Huwag mong gawin ito, sigaw ni Rex. Ang kanyang boses ay nababasag at nagmamakaawa, umaalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na bagyo. Naabot ni Rex ang dulo ng kahoy na pantalan. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang abutin ng hangin, umaasang sa isang himala ay hihinto ang panahon. Sa loob ng bangka, nakaupo si Candace na nakayakap sa kanyang sarili, pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga upang hindi marinig ang tawag ng lalaking nagdurog ng kanyang puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumalawak. Ang dagat na minsang naging saksi sa pag-usbong ng kanilang pag-ibig ay siya ring nagiging pader na naghihiwalay sa kanila. Makakaya ba ni Rex na iwanan ang lahat ng kanyang pagmamalaki upang bawiin ang nag-iisang babaeng minahal niya? O ito na ba ang huling kabanata ng kanilang mapait na kwento? Lumipas ang 1 buwan mula nang lisanin ni Candace ang Isla de Luwalhati. Sa isang maliit at simpleng apartment sa Maynila na ipinahiram ng matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Wala na ang mga mamahaling damit. Wala na ang mga porselanang kagamitan. Namumuhay siya bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya malayo sa anino ng kayamanan ng mga Montero at sa kasakiman ni Leticia. Malaya na siya. Ngunit sa bawat paghigop niya ng mainit na kape tuwing umaga at sa bawat pagtitig niya sa kawalan bago matulog, may isang malaking puwang sa kanyang dibdib na walang anumang kalayaan ang makakapuno. Ang isip niya ay palaging bumabalik sa amoy ng dagat, sa malamig na hangin ng isla at sa mga matang pilit nagtatago ng sakit sa likod ng kayabangan. Ang pagbuhos ng ulan sa Kalakhang, Maynila ng hapong iyon ay tila nagpapahiwatig ng isang matinding kalungkutan. Ang kalangitan ay binalot ng madilim at makapal na ulap hinuhugasan ang maalikabok na kalsada ng syudad. Nakatayo si Candice sa tabi ng bintana ng kanyang apartment, pinapanood ang mga taong nagmamadaling sumilong, hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa isang figurang pamilyar sa kanyang puso. Sa gitna ng walang awang paghampas ng ulan, sa mismong tapat ng gate ng kanyang inuupahang apartment, nakatayo si Rex. Wala ang kanyang mga bodyguard. Wala ang kanyang magarang sasakyan. Ang mamahaling itim na suit nito ay basang-basa at nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa matinding pangungulila at pagod. Mabilis na bumaba si Candace, ang kanyang puso ay nag-uunahang tumibok na tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Pagbukas niya ng gate, sinalubong siya ng malamig na hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam nang magtama ang kanilang mga paningin. Bakit ka nandito, si Rex? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo sa akin, bungad ni Candace? Pinipilit patigasin ang kanyang boses, kahit pa ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi sumagot si Rex ng patayo. Sa halip, sa harap ng nagdadaang mga sasakyan at sa ilalim ng malamig na buhos ng ulan, dahan-dahang ibinaba ng bilyonaryo ang kanyang sarili.
Lumuhod siya sa basang kalsada. Ang kanyang mga tuhod na kailanman ay hindi lumapat sa lupa para sa sinuman ay bumaon sa mababaw na putik. Napaatras si Candice na lalaki ang mga mata, ang isang kamay ay automatikong tumakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang lalaking binabawian ng buhay ang buong mundo ng negosyo ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, na tila isang makasalanang nagmamakaawa sa pintuan ng langit. I was completely wrong, Candice, basag at garalgal. Ang boses ni Sir Rex pilit na nilalabanan ng ingay ng ulan. Nabulag ako ng takot. Takot na baka kapag nalaman mo ang totoo, iwanan mo ako. Si Victoria, tinanggal ko na siya sa kumpanya. Kasalukuyan na siyang nahaharap sa disbarment case dahil sa ginawa niyang panlilinlang sa iyo. Itinaas ni Sir Rex ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng mga luhang humahalo sa tubig ulan. Ibinigay ko na ang lahat, Candice. Ang buong Alberto Holdings, ang lahat ng shares na kapangalan na sa iyo. I restored your father's legacy. Si Leticia ay nasa loob na ng kulungan at kailanman ay hindi na makakalabas. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, pero sa huli ako pala ang pinakamalaking dahilan ng pag-iyak mo. Ako ang sumira sa iyo. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nag-aapoy sa kabila ng basang paligid. Bawat salitang binitawan ni Sir Rex ay tumagos sa pinakaloob ng kaluluwa ni Candice. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Hindi siya kailanman pinaglaruan. Inako lamang nito ang galit ng buong mundo para mapanatili siyang ligtas sa isang islang walang makakapanakit sa kanya. Kung hindi mo na ako mapapatawad, tatanggapin ko, Candice, pagpapatuloy ni Sir Rex. Ang kanyang ulo ay unti-unting yumuko, isinusuko ang huling hibla ng kanyang pagmamalaki. Gusto ko lang malaman mo na mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang tanging dahilan kung bakit ako natutong mabuhay. Katahimikan ang namayani mula kay Candice. Pinagmasdan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang matipunong balikat nito na ngayon ay nanginginig sa ginaw. Ang peklat sa likod nito na alam niyang patuloy na sumasakit sa bawat pagbuhos ng ulan. Siya si Sir Rex Montero, ang bilyonaryo, ngunit sa mga oras na ito, siya ay si Kuya Rex, ang batang inulila ng mundo at itinaboy ng mga taong minahal niya. Dahan-dahang humakbang si Candice pabalik sa loob ng gate. Naramdaman ni Sir Rex ang labis na panlulumo. Inisip niyang ito na ang huli. Tinalikuran na siya ng tanging babaeng pinangarap niya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig si Sir Rex ng marahang mga yabag na papalapit. Ang walang awang paghampas ng ulan sa kanyang mukha at likod ay biglang huminto. Nang iangat ni Sir Rex ang kanyang ulo, nakita niya si Candice na nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ng dalaga ang isang malaking itim na payong, inilililong ang lalaki mula sa lamig at bagsik ng bagyo, habang hinahayaan ang sariling mga balikat na mabasa ng ulan. Isang pamilyar na eksena mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sir Rex ang sumasalo ng ulan para sa kanyang munting prinsesa. Ang prinsesa na ang naging silong niya. Noong mga bata pa tayo, ikaw ang palaging umako ng galit at sakit para mapanatili akong malinis at ligtas. Malambot na bulong ni Candice, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa pagmamahal at kapatawaran. Palagi mong ginagawang payong ang sarili mo para hindi ako mabasa ng ulan. Ngayon hayaan mong ako naman ang magsilbing silong mo. Hinawakan ni Candice ang nanginginig na kamay ni Sir Rex. At dahan-dahan itong inalalayan sa pagtayo. Nang magpantay ang kanilang mga paningin, binitawan ni Candice ang payong, hinayaang mahulog ito sa kalsada. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg ng lalaki, isinubsob ang kanyang mukha sa basang dibdib nito. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Sir Rex, humihikbing pag-amin ni Candice. Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa shares. Ang gusto ko lang ay ang lalaking nagturo sa aking lumaban. Niyakap ni Sir Rex ang dalaga ng ubod lakas, tila pinagdikit ang dalawang sirang bahagi ng iisang puso. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa buhok ni Candice, ninanamnam ang katotohanang napatawad na siya. At sa wakas ay uuwi na ang kanyang nag-iisang tahanan. Huminto sila sa pagkakayakap at tinitigan ni Sir Rex ang mukha ni Candice. Hinaplos niya ang basang pisngi ng dalaga, inilalapit ang kanyang mukha, hanggang sa magdampi ang kanilang mga noo. Candice, hahayaan mo ba akong itama ang pinakamalaking pagkakamali natin sa harap ng altar? Tanong ni Sir Rex, ang boses ay puno ng pangarap. Handa ka na bang bumalik sa Isla de Luwalhati? Hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang nag-iisang reyna ng buhay ko. Ang Isla de Luwalhati ay hindi na isang kulungan. Ngayon ito ay isang kanlungan. Ang puting buhangin
ay tila kumikinang sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at ang mga puno ng niyog ay tila nagdiriwang sa bawat pagaspas ng kanilang mga dahon. Ang hangin ay amoy asin at pag-asa, isang amoy na hindi na nagpapaalala ng nakaraan, kundi ng isang bagong simula. Sa simpleng kapilya na yari sa kahoy at bato sa gilid ng dalampasigan, naghihintay si Cerex. Nakasuot siya ng isang puting barong na malinis at simple, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng ningning na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Hindi siya ang bilyonaryong malamig ang puso. Siya ay isang lalaking tuluyang sumuko sa kapangyarihan ng pag-ibig. Mula sa malayo, lumakad si Candice. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela, walang anumang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang kagandahan ay tila nagbibigay liwanag sa buong dalampasigan. Sa bawat hakbang niya palapit sa altar, naaalala niya ang araw ng kanyang nakaraang kasal, ang araw na tumakbo siya palayo dahil sa takot. Ngayon ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Hindi siya tumatakbo palayo, siya ay tumatakbo patungo sa kanyang tahanan. Nang marating ni Candice ang harap ni Cerex, hindi na kailangan ng marangyang seremonya. Ang mga saksi ay ang dagat, ang langit, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Noong una kitang nakita sa altar, takot ang nanaig sa akin. Panimula ni Candice, ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Akala ko ang kasal na ito ay isang pagtatapos ng aking kalayaan. Hindi ko alam na ito ang simula ng aking paglaya mula sa lahat ng kasinungalingan. Hinawakan ni Cerex ang mga kamay ni Candice. Ang kanyang mga palad ay mainit, isang mainit na yakap na nagpapatunay na nandito na siya at hindi na siya aalis pa. Sa lahat ng taon na nagdaan, sa bawat sugat na aking dinala, ikaw ang tanging liwanag na nagturo sa akin kung paano magpatawad, bulong ni Cerex. Candice, hindi kita kailangan para kumpletuhin ang buhay ko dahil sa iyo natutunan kong ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo sa taong mahal mo. Walang mga mararangyang bulaklak, walang mga bisitang nakasuot ng tuxedo. Ang singsing na isinuot ni Cerex sa daliri ni Candice ay hindi gawa sa diamante, kundi isang simpleng singsing na yari sa pilak na hugis ng isang alon, simbolo ng kanilang pagmamahalang dumaan sa bagyo, ngunit nanatiling nakatayo. I give you my promise, Candice. Hindi bilang utang kundi bilang isang malayang pagpili. Habang buhay. Habang buhay, sagot ni Candice, habang ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang halik na selyo ng kanilang tunay na sumpaan. Sa gilid ng kapilya, nakita ang balita sa isang tablet. Si Leticia ay tuluyan ng hinatulan ng korte dahil sa serye ng mga krimen, kabilang ang paglustay sa yaman ni Don Alberto. Ang hustisya ay naipatupad, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang dalawa sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay nagiiwan ng bakas sa basang buhangin. Sa malayo nakita nila ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang Isla de Luwalhati ay payapa, tila nagbubulong ng isang pangako na ang bagyo ay tapos na. Walang ibang kailangan. Ang bilyonaryo na dati ay may lahat ng bagay ngunit walang puso, at ang prinsesa na nawalan ng lahat ngunit nahanap ang kanyang sarili, ay natagpuan ang kanilang paraiso sa piling ng isa't isa. Ang nakaraan ay isa na lamang alaala. Ang hinaharap ay isang blankong papel na susulatan nila ng mga kwentong puno ng pag-asa. Habang yakap ni Cerex si Candice sa ilalim ng mga bituin, isang pangako ang namutawi sa kanilang mga puso na kahit anong unos ang dumating sa islang ito, sila ay mananatiling tahanan ng bawat isa. Isang taon ang nakalipas mula nang maging saksi ang Isla de Luwalhati sa sumpaan ni Cerex at Candice. Ang dating masukal at tahimik na bahagi ng isla ay unti-unti nang nagbago, ngunit ang kapayapaan nito ay nanatiling buo. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan minsan ay pilit na pinag-aapoy ni Candice ang kala ng kahoy sa gitna ng matinding paghihirap, naroon na ngayon ang isang maliit na duyan. Ang marahang pag-ugoy nito ay sinasabayan ng masayang huni ng mga ibon. Nakaupo si Candice sa isang bangko, hawak ang isang maliit na bundle na nakabalot sa malambot na kumot, ang kanilang panganay na anak, nakasalukuyang mahimbing na natutulog. Lumapit si Cerex mula sa pangunahing bahay, ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga papeles, at kontrata lamang ang hawak, ngayon ay puno ng mga sariwang prutas.
mula sa kanilang munting taniman. Hindi na siya ang lalaking laging nakakunot ang noo o nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang polo ay simple at ang kanyang mukha ay laging may bakas ng kagalakan na tanging ang pamilya lamang ang makakapagbigay. Tumabi si Sir Rex at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol bago dahan-dahang hinagkan ang noo ni Candace. Ang tahimik niya ngayon bulong ni Sir Rex ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya akalaing mararanasan. Mana siya sa'yo, Sir Rex. Tahimik pero alam ang gusto niya sagot ni Candace, na may kasamang matamis na ngiti. Akala ko noong una ang pag-ibig ay parang apoy na nakakapaso. Pero dito ko natutunan na ang pag-ibig pala ay parang dagat kailangang dumaan sa malalakas na alon bago mo matagpuan ang tunay na lalim at katahimikan. Tumingin si Sir Rex sa malawak na karagatan. Wala na ang puot sa kanyang mga mata. Wala na ang peklat sa kanyang puso na nagdudugo. Sa halip ang tanging naroon ay pasasalamat. Pinatawad ko na ang nakaraan, Candace. Hindi dahil sa kinalimutan ko na ang sakit kundi dahil kung hindi dahil sa sakit na yon, hindi ko makikilala ang babaeng nagturo sa akin na maging tao muli, wika ni Sir Rex. Sa kanilang pagtanaw sa abot-tanaw alam nilang hindi man perpekto ang buhay at posibleng dumating pa ang mga susunod na hamon, handa na silang harapin ang lahat. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa kasal. Ito ay nagsimula sa pagpili sa isa't isa araw-araw. Ang hustisya ay naipatupad para kay Leticia, ang nakaraan ay naibaon na sa buhangin at ang hinaharap ay kasing lawak ng dagat na kanilang tinitingnan. Ang Isla del Walhati ay hindi lamang isang lugar. Ito ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa yaman o sa karangyaan, natatagpuan ito sa pagpili sa isang tao sa kabila ng lahat ng kanilang pagkakamali at sugat. At habang natutulog ang kanilang anak sa gitna ng payapang isla, ang tanging narinig nila ay ang bulong ng hangin. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay mananatiling ginto habang buhay.